Welcome back, mga dear. Love reading po ulit tayo. Pasensya naman po kayo kung ngayon lang po ako uli nakapagbasa. Pasensya na, ako may pinagdadaanan lamang. Diba? We all do. So, simulan na natin yung love reading ninyo. Collective love reading lamang po ito. Okay? Ibig sabihin, maaaring mag-resonate sa iilan lamang. Pero hindi siya magre-resonate sa lahat. Okay? Yan. Naririnig nyo ba yung mga huni ng ibon? Diba? Sobrang nakaka-relax. Gusto ko yung mga tunog ng ibon. Private reading, guys. Pwede kayo magpa-private reading sa akin. Kayo po mismo yung mag-PM. Nag-iisa lamang po itong aking Purple Tin. Verified official page. Yung may blue check po sa kanan, yung lagi ninyong titingnan. Kasi meron po mga gumagaya sa page ko. Although, hindi po ako agad-agad nakakasagot sa mga PMs ninyo. Okay? Kayo po mismo ang mag-message sa akin, ha? Hindi po ako magme-message sa inyo. Okay? Yung mga gumagaya sa page ko, usually ganun yung ginagawa nila. Excuse me lang ha, merong istorbo dito eh. Meron ako dito. May sumasabit sa hita ko. Ayan. Current energies. Hindi ko kontrolado guys kung past, present, future energy man yung masagap dito sa cards, no? Pwedeng magkabaliktad yung mga energies na sinasabi ko na napipick up ko sa cards. Pwedeng ang tinutukoy dyan, energy mo or energy ng person mo. Someone here is bluffing. Your person, binabluff ka lang niya. Anong meaning ng binabluff? Oh, sinasabihin niya pero hindi niya talaga gagawin. See? Sasabihin niya pero hindi niya talaga gagawin. Nako. Bad sign 2, red flag. Etong person na to, maaaring iba lang habol sa inyo neto. Thrill lang eh. Alam mo yun, player. Pwedeng hindi siya seryoso. Naghahanap lang siya ng adventure, ng thrill, ng init ng laman. Masyadong mabulaklak magsalita, ayan, may exaggeration siya. So, pwedeng bolero, bolera, matamis masyado yung mga salita niya. But, mind you, hindi siya sincere doon sa mga sinasabi niya. So, it could be a heartbreaker kasi pwedeng hindi niya to pa rin yung mga sinasabi niya eh. Good time lang kasi hanap niyo. Good time lang. Okay? O sa side mo naman, sige, sa side mo, ano meron sa side mo? Masyado yatang close-up yung camera ko ngayon. Sorry naman, guys. Hindi ko naibalik sa dating eyes. Oh, piniplay ka lang. Binabluff ka lang. Pero ikaw holding on pa rin, obsessing about this person. Yun yung energy mo, itong nasa kanan. Kaya pala, kasi pwedeng may anak ka na rito, or pwedeng mag-asawa kayo, pamilya na kayo. Or pwedeng hindi kayo legally married or kinasal sa church. Pwedeng lang, alam mo yun, pwedeng nagkaanak kayo, no? Pero pwedeng hindi kayo kasal, and pwedeng hindi na rin kayo nagsasama. Hindi ko nga sure kung pinanagutan niya or pananagutan niya yan, if ever na mangyayari pa lang yan. Okay? Kaya hindi ko control kung past, present, future energies ito sa inyo. Bahala na po kayong umunawa. Kung hindi po kayo, alam mo yun, parang wala kang nagigets or hindi ka nakaka-relate, ibig lang sabihin, hindi talaga para sa'yo yung reading, ha? Ouch. Pwedeng may incompatibilities talaga kayo eh. Siguro nung umpisa pa lang, hindi na kayo talaga match. Or pwedeng
Wala siyang plano talagang pakasalan ka, panagutan ka. Wala siyang plano na totohanin ka, seryosohin ka, tuluyanin ka, alam mo yon. O kahit sabihin na natin hindi kasali, wala siyang plano. Wala akong nakikitang plano sa kanya na i-commit niya yung sarili niya sa'yo. Kahit sabihin mo may anak pa kayo o magkaanak kayo. Or majontis ka nito. O ano man ang magkapalit man, gender dyan. Kahit na ano. Okay? Wala eh. This person, he is not true about mga pinangako niya sa'yo nung una. Or kung meron man siya mga sinasabi sa'yo. Sa ngayon. So, halimbawa, hindi pa nangyayari to na madisgrasya ka nito. Especially, no, mga babae. Okay? Sa lalaki, wala nawawala eh. Sa babae, lugi. Lumulubot yan. So, kung hindi pa nangyayari to, kagaya nga ng sabi ko, kasi pwedeng past, present, or future energies to, isip-isip ka. For sure, may mga red flags naman dito, kasi nakikita mo pa lang, mahilig siya mambola, mahilig siya mangako, pero hindi na naman niya natutupad yung mga sinasabi niya. Doon mo makikita eh. Diba? Sinasabi nga nila, action speaks louder than words. Baliwala yung mga words kung hindi na din naman pinangangatawanan. Kumbaga hanggang words lang eh. Hindi pa proven. Oh. Hindi siya truthful. Hindi siya truthful sa'yo. Pwede ngang hindi ka pa nga niya prangkahin eh. Hindi pa niya sabihin in your face, sa harapan mo, ano yung dapat niya sabihin. Alam mo, di ba parang yun yung masaklap, na halimbawa, niloko ka na nga, or wala naman siya talagang plano sa'yo, yung hindi ka pa diretsuhin. Sa bagay, alam mo yun, nilikha yung common sense, nilikha yung intuition. So, dapat i-practice natin yung, gamitin natin yun, mapaano man ang gender natin, kahit, lalo na sa mga babae. Lalo na sa mga babae, lalo na kung bata ka pa. Hindi ka pa nakapag-build ng stable future mo. Tapos ganyan yung may encounter mo. Asshole. Okay? Sorry naman. Sorry sa term. Siyempre, dear, bago nyo ibigay yung ano ninyo, isuko yung bataan ninyo, sip-isip na ito. Marami kasi yung nakikita kabataan ngayon eh. May basketball na sa tiyan eh. Kung hindi kayo napapangaralan ng magulang niyo, sabagay, anong karapatan ko? Hindi ko kayo anak. O kay kaano-ano. Pero concern lang din. Payong kaibigan. Bago ibigay ang fetchay, bago isuko ang bataan, sipin nyo muna. Kilalanin nyo muna yung person. Diba, first date nyo pa lang, bumibigay na kayo. Ayan, sorry naman, nasingitan ko ng sermon, ha. Grabe. Etong person mo, iiwasan ka pa niya. Siya pa yung mag-create ng boundaries dito. O baka i-block ka pa nito, baka ma-hit and run ka nga niyan. Meaning ma-hit and run, malobo yung tiyan mo. Ewan ko, I saw this and I felt na parang sa side mo, parang nag-i-sneak ka dito sa person. What kind of sneaking are you doing dito sa person na to? It could be you're stalking him or her. No? Or literally, na yung mga moves mo rin dito sa person mo, nag-i-sneak ka rin. Alam mo yung, ang hirap kasi explain na nag-i-sneak eh. Alam mo yon yung nag-i-sneak na parang panakaw yung mga moves na, paano ba? Ang hirap naman i-explain nun. Basta nakikita ko dito, pwedeng dito sa side mo, nadala ka lang din ng init ng laman, kapusukan, and all. Yun naman yung laging sinasabi, di ba? So, nakikita ko, nandito pa rin yung desire, nandito pa rin yung init na nararamdaman mo. Despite this person being cold to you, ayan may coldness with the King of Swords eh. So, what's next? What's next? Oops, wait lang. May nahulog, guys. Okay, Sagittarius energy. Temperance card.
I think there is some kind of proposal with the Ace of Pentacles. Hindi ko alam kung sino yung makikipag-negotiate sa inyo. Especially kung meron ng lumobo yung tiyan dito. Okay, na jaunties. Itatry inego eh. Itatry, alam mo yon, makipag-deal with this person. Compromise ba? Agreement. Okay. Ouch. Could be na iba sa inyo dito, pwedeng meron kayong mga past traumas na ayaw nyo nang maulit. Like halimbawa sa family ninyo, pwedeng nangyari na yung mga ganitong senaryo. So siguro ikaw, kung ikaw man yun, pwedeng ayaw mo na maulit sa'yo yung ganong, ano bang tawag dun? Paulit-ulit na tragedy na nangyayari. Halimbawa, yung may mga nabubuntisan, tas di pinananagutan, or broken family. Pwedeng ganun eh. Siguro, pwedeng ganun yung kinalakihan mo, or pwedeng may mga ganun nang nangyari sa family ninyo. So, ina-avoid ninyo as much as possible. That is why you will you're willing to make compromise. You're willing to compromise with this person kahit ganyan siya. Just for the sake ng bata. No? Kasi siguro iniisip niyo sasabihin ng iba, etc., etc. Okay? Or pwedeng pag-uusapan na lang paano yung arrangement sa bata. Kaya lang kasi nga itong person na to, pwedeng lang eh, tinutokis ka lang niya eh. Hindi, napipil ko sa King of Swords, sabi ko nga, wala man lang siyang decency na diretsahin ka na lang niya. Tapos wala rin naman ako nasisense sa kanya na may sense din siya ng responsibility. Ang parang iniisip niya lang yung kapakanan niya eh. Kumbaga, hindi kanya kino-consider dito eh. So, may pagka one-sided. May pagka one-sided. Pwede ka pa nga niyang taguan, iwasan Ito takbuhan. Wala kasi siyang, iba naalala mo yung sinabi ko, wala siyang plano panagutan. Wala. Okay? Takbuhin tong person mo. Ano ba to? Pinaglisa marathon? Some of you parang nakikita ko, may energy dito ng paglayo with the Three of Wands. Hindi ko alam kung magtatago sa ibang lugar, lalayo. Hindi ko alam eh. Meron ako na ganun nasisense. Or pwedeng magkalayo kayo, magkaiba ba kayo ng lugar, like LDR ba kayo? Oo. But I don't think na mag-work out ito. Yun na nafe-feel ko rito. Pwedeng hindi talaga mag-work out yung mga usapan. Pwedeng may hindi tutupad, nagbabluff. Maaring hindi kayo makamove forward dito sa person na to. One-sided One-sided to. Hindi siya willing na maki-compromise. Ikaw lang yung nakikita kong willing dito. Parang meron ditong energy na feeling stuck. Hindi ko alam kung ikaw yan. Stuck ka pa rin ba dito sa person na to? Or stuck siya sa'yo? Kung sino man yung tinutukoy dyan. May pagalis eh. With the 8 of Cups eh.
Or maybe ito ang payo sa'yo na ano man na nangyari, nagkaganyan man, mag-move on ka na lang, move forward ka na lang. Pwedeng ito yun eh. Vindication sa'yo eh. Since hindi ka naman talaga mare-reciprocate nito, ayan o, one-sided ito. Hindi ka rin magiging happy. Wala rin, hindi rin naman siya willing na magsama kayo talaga or panagutan ka, i-commit niya yung sarili niya sa'yo. Okay, pero nakikita ko na yung iba dito pwedeng i-try ninyong makipag-communicate. Or meron nga talagang travel paglayo o, paglipat sa ibang lugar, pag-alis. Okay, and expect mo na ito ay mga chismis-chismis balita, no? Especially kung lumobo yung tiyan nung isa sa inyo dyan. Okay, so yun yung mga na-pick up ko dito sa inyong love reading. Thank you so much for watching. Take care, babush.